Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas. Automatic Works, may customer tayong Avanza 2023, no, sir? 1.5 engine. Parang ano, ang daming lumabas sa fault code. Ano yun? Yun, tingnan natin ha. Umilaw na to. Tapos may ilaw naman check engine. Ngayon, in-scan natin ito, fault code niya. Fault code niya, body 6, back. Body 6. Yan na, body 6, tapos combination meter 3, ABS, BSC 5, EPS 1. Tapos unrecognized yung ano, unrecognized yung AFI. Ito yung sa makina eh. Ito rin yung sa transmission. Immobilizer. Yan ang hindi binasa. Yung tatlo. Yan ang pinakamahalaga dapat. Pero na-under yung sasakyan. Uma-under siya, oh. Ma-under siya, ano? Opo, ma-under siya. Tingnan nga natin kung anong fault code nito. 15 ang fault code. Mahirap-hirap na sira to. Trouble codes. Lost communication, EFI, ECU CAN communication, CAN communication fault, CAN communication, halos lahat nag-fault, CAN communication. So ito mahirap sa ano, Avanza. Mga siguro sa Avanza, 4 na ng mga bagong Avanza ang na-experience kong ganito. Ganito naging problema. Tingnan natin, abnormal communication with steering sensor. Puro communication. Pero lahat, ba't nakapagtataka, ba't madami? Kasi dapat, ang tatamaan nito, hindi lahat. Kumbaga dapat, hindi sobrang dami naman ito. Communication with the EFI, oh. Yan yun sa makina. Yan na naka-star. Tapos, communication sa automatic transmission, CVT, ABS. Yan, napakadami fault code. Ngayon, ang gagawin natin, hindi naman to siguro na di-delete. Kasi galing na si sir sa ibang pagawaan. Ngayon, iti-trace natin. Subukan natin i-trace, troubleshoot. Tapos tingnan natin yung ECU. So, pang-4 na to sa Avanza na ganito mga sira. Nung ginagawa ko ganito mga sira. May sira din to eh na sa Veloz naman na naka-check engine. Grab unit ako, boss. Oo, naka-check engine. Tapos may check engine. Tapos pinalitan mo ng parts. Ganun pa rin. Naka-check engine pa rin siya. So, maaari pumasok yung ECU kasi map sensor yung time na yun eh. Yung ginawa ko, map sensor nalabas. Yung isa naman, na-under, ganito din. Taga 13 naman yun. Nagpalit siya ng ECU. Mga siguro pang-4 to na Avanza na mga modelo na ganito ang sakit. So, hindi ko masabi na bakit sirain ng ganon. Basta pang-4 na to sa experience ko. Nasa video ko lahat yun. Tingnan natin dito, fuse muna. Fuse, relay, tsaka wirings. Sana madali, no? Meron to. Ayan, so ngayon galing na si sir sa Banawi, no? Yeah, GY. Nakapagpatingin ka na. No, natunog, oh. Sa bagay kasi electronic throttle, tutunog talaga yan pag naka-on. BBTI natunog. Kuhanin mo yung ano ko, test light. Pinalitan to, sir? Hindi po, sir. Stock po yan, sir. Walang pinalitan dyan. Never po. Bakit ganito kasirain tong Avanza na ganito? Lagi ko ito na-experience talaga, ganito Avanza. Okay, check natin lahat ng fuse. Naka-on naman, ano? Pero posible eh. Kasi ginawa na rin nila to doon eh. Lubos ang communication eh. Galing to dyan sa loob. Kaya yun. Pero dapat may 12 volts to. Yung steering ko, nag-i-indicate din siya. Pero pagkalagpas ng mga 2 diba, lumalambot. Tapos wala siyang aircon. Yung
sensor sa likod na tumutunog na tutututot, wala. Blind spot monitoring, wala din siya. Ano to? Matinding sakit to. Medyo nakakaiyak nga boss kasi ganyan yung unit eh. 2 taon na patapos na boss. Medyo full stress. Diabetes pa. Talagang Ito wala siya. Oh. Ito wala. Salpak natin tong ano. Nag-testing ba kayo nito sa Banawi? Hindi. alin boss? Ito. Wala sa Banawi, ginawa nila boss is scanning lang. Walang binuksan. Bakit hindi ito umilaw? Ano ba ito, ground? Hindi naman magiging ground yan pag nandun eh. Ground mo. Check na natin yung fuse, relay, kumpleto lahat. So ang fault code nandun pa rin. Nag-delete tayo ng fault code kaso yung EFI hindi pa rin binabasa. EFI transmission hindi pa rin binasa. Yan, oh. Tapos itong immobilizer, bakit kaya? Baka ang immobilizer lang may sira. Andyan yung isang susi mo. Alin susi boss? Remote Ito. lang talaga yun boss. Keyless lang ito. Opo. Kasi 1.5 ringgit. ECU nga itong ganitong sira. Walang iba. Walang iba. ECU nga to. Bakit maingay yan? May ingay na yan. Walang patayan. Dito. Yun. Sige, buksan natin yung ECU. Yun, ito. Avanza 2023. Tingnan natin to kasi naugong naman siya pagka naka-on. Tingnan natin kung may problema. Ang unang naging sakit, palyado lang daw to rito. Palyado lang isang ignition coil. Ngayon ang naging problema niya, naayos na yung palya. Wala na, lost communication. Ang madaling sabi sa sakit na to, lost communication lahat. Lost communication siya sa transmission, lost communication siya sa makina. Lahat ng communication niya, yung controller area network, nawala. Pwedeng sa electronics nang galing yun. Pwedeng dito nang galing, or pwedeng nang galing doon sa ECU. Yan na lang yun. Oh. Yung mga module doon sa loob, pwede rin. Ganun yun. So, pang-apat na to sa Avanza na bago na na-experience ko. Meron din nagpagawa sa akin na Veloz naman. Ito, sira to. Pinalitan, dinala sa kasa. Pinalitan, ganun pa rin. ECU din daw talaga sira. Taga Pasig naman yun, Veloz na yun. Ito, bago lang to. Buksan natin yung ECU kung anong mangyayari dyan. Yan, ito na yung computer box nung Avanza. Binuksan natin. Walang label, oh. Wala, basta lang. Nandyan lang, nasa takip, no. Oh, sticker na lang dyan, oh. Dito lang siya nilagay. Yan, Denso. Ito pang Toyota talaga yung mga yan. Ganyan yung mga tatak niya. Yan yun yung ECU niya. Tsaka wala akong makita sunog dito pag nagluko to. Sunog wala, oh. May langis. Ito yung integration relay sa kabila. Ayan. Nalpak na natin ulit yung ECU ni sir. Unrecognized pa rin talaga. Tapos dito nagbi-blink, nagki-Christmas light, oh. Ayun, oh. 3. Brake override system, kailangan ipapacheck. BAC system malfunction. Palan dyan. Ito na yung pindutan nito, eh. Wala din. Bakit yan? DSM naka-off. Hindi makapasok sa ECU. Ano naman to ko? Pati transmission walang linya. Tapos pag
ABS, AAC. Marami, laban talaga ngayon. Puro online, no? Signal reverse. Abnormal communication with EFI. Maraming fault code. Ito pa isa. Body. Trouble codes. EFI, ECU CAN communication fault. CBT. So hindi siya talaga mechanical, puro siya electrical, electronics. Trouble codes, communication with EFI. U lahat. Oh, grabe. Ang lalalim. Yun lang naman. Tapos unrecognized na to, engine. EFI, immobilizer, tsaka 80. So unrecognized yan lahat. So ito yung palatandaan ng unrecognized. Ibig sabihin hindi siya nakasaksak, pero naka-on yung sasakyan. Naka-on. Binunot natin yung cluster yan. Binunot natin. So nag-unrecognize siya. Ibig sabihin, kung nag-unrecognize, kasi unrecognized yung EFI tsaka 80, tapos immobilizer, ibig sabihin may nabunot to. May nabunot na linya to. Tingnan natin. Ngayon salpak natin yan. Naka-on yan, no? Naka-on, salpak natin to. Tapos re-scan tayo ulit. Ayan. Salpak. Yun. Salpak na. So umilaw na, oh. Scan natin ulit. Ayan. So nasalpak natin. Re-scan natin ulit kung unrecognized pa ba. Ayan. So nagkaroon na siya ng reading, yan, kasi nasalpak na natin lahat yon. At ang unrecognized, yung EFI na lang, EFI, automatic transmission, tsaka immobilizer. Maaari yan ang hahanapin natin. Pinakamalalim nito computer box na, pero trace muna natin lahat ng socket. Okay. Unot ulit. Scan natin, tatlo pa rin ulit siya. So salpak mo yung check engine, ang tagal niya mabuhay. Sige, salpak mo. Oo. Hindi siya sumasabay, Yun, no? 3 seconds bago lumabas. Yun ang palatandaan na may tama talaga ECU. Anak. Mga sir, nag-reading ako ulit. Hinanap ko yung model ng sasakyan. Tapos tingnan natin kung anong lumabas. Napakadami. So nakapasok na tayo sa 2023. Yun sa kanya mismo. Yan, mas dumami ang fault ko dito. Nakumpleto na kasi kasama sensor. Halos lahat Loscom. Yan. Yan. Puro Loscom lahat. Pero ang napagtataka rito, umaanda rin sa sasakyan. Lost communication with automatic, CBT, sensor, speed sensor signal failure, tapos lost communication with STR, lost communication with ABS, lost communication with BDY, M80. Ang dami, andito pa, oh. Ayan, isa lang yan, bumalik lang. Ito, trouble codes, ito na, ito yung sa makina. EFI, ECU CAN communication fault, CBT transmission to, ABS steering. Kaya matigas din yung steering niya. Ito present talaga, permis yan. Hindi nawawala. Kung magpo-fault yan, dalawa lang magkakameron dyan. Clear natin. Tapos isa sa palatandaan, hindi talaga unrecognized yung ECU sa mismong EFI sa makina. EFI unrecognized. Kaya sabi sa'yo, sir, hindi rin mapoprogram, ano? Unrecognized lahat. Ang daming unrecognized.
Hanggang CBT. So mas mainam to kung may ECU talaga. ECU. I-clear natin. Kasi yan kahit may fault code yan, okay lang eh. Basta mabura. Ang kailangan lang natin mabasa to. Yung EFI na yan. Dapat mabasa. Kung hindi, wala talagang reading, ayun, malalim. Mauwi talaga sa ECU. Yan, ang sa akin, yun na. So, failure to. Kailangan palitan ng computer box yun. CAN communication error, EFI. Yan yung sa engine, meter, ABS. So, pwede rin kasing ito. Pwede rin yan, sabi ko sa'yo kanina. Pwede rin to, yung cluster. Pero sa pre, hindi kasi lumalabas talaga, unrecognized eh. Ayan kung sensor lang sana, may reading pa rin to, yung EFI na yan. Kaso magkakaroon lang siya ng crankshaft, camshaft, ignition coil. Kaso hindi eh. Ibig sabihin, ang tama nun sa computer box kasi CBT sinama niya Kung ECU lang dapat ito. Pati CBT kasama. Ibig sabihin yung dalawang saksakan doon may problema. Sa ECU yan pumunta eh. Isip ko kan renewal ng BIR ko boss ngayong January. Grabe ang Sa'yo ko talaga napapa yan boss. Kasi ikaw na ng huli ng bayad mo. Wala nang Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas